Iginiit ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa lubhang mahinang kalagayang pisikal at kognitibo na ito bilang pangunahing batayan ng kanilang apela laban sa desisyon ng International Criminal Court na manatili siyang nakakulong habang hinihintay ang paglilitis. Ayon sa depensa, nagkamali umano ang ICC Pretrial Chamber ng pagtibayin ng desisyong patuloy na ikulong si Duterte at tuluyang isantabi ang joint medical report na nagsasaad ng kanyang malubhang cognitive impairments. Batay sa naturang ulat, wala na umanong kakayahan ang dating Pangulo na magplano kahit ang kanyang araw-araw na gawain. Dahil dito, giit ng kanyang mga abogado, lalo nang hindi kapanipaniwala ang alegasyong may kapasidad pa si Duterte na magbalak ng pagtakas o magdulot ng anumang banta. Dagdag pa ng depensa, labis umanong naging pihikan at mapili ang pretrial chamber sa pagtingin sa ebidensyang medikal na iniharap ng panig ni Duterte. Matatanda ang una ng tinanggihan ng ICC pretrial chamber ang kahilingan ng kampo ni Duterte na pansamantala siyang palayain habang nakabinben ang paglilitis sa kasong murder na itinuturing na crimes against humanity. Kaugnay ng mga umano'y napatay sa ilalim ng kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Ito po ang magiging topic natin for today. Sara, kinakalkal pati ng media. Ha? Sige, tulong-tulong pa kayo. Ayos lang yan. Pangalawa, bongbong may bukol di umano. Yan ang pag-uusapan natin mamaya. Ano itong bukol? At saan itong bukol ni Bongbong Marcos? Delikado ba ito? Kailangan ng operahin? Pag-usapan natin mamaya. So okay, hindi ko na po pagtatagalin. Ay, paalala lang po, wag pong kakalimutan. Importante po yan, i-like nyo po itong video na ito. Ito po, nilabas ng bilyonaryo. So gusto ko po titigan yung mabuti. Doon sa may mga edad na nakatulad ko, isuot nyo na yung reading glass ninyo. I-zoom po ninyo. Ha? Kasi po ito'y sinend sa akin. At ilang beses kong ni-rewind, finorward, in-slow-mo, etc. etc. Ang tanong nila, Coach, tingnan mo to, may bukol. Coach, tingnan mo ito, parang nakakatiter. O, kasi di ba may sakit ito at nakaratay. So, for optics, probably, baka kahit nakakatiter or kung ano man yan, hindi natin alam, kailangan siya lumabas. Baka sumaglit lang to, tas babay na, ganyan-ganyan lang, kaway-kaway, tapos na, no? Hindi natin alam, baka mahilo-hilo pa yan. Pero tingnan yung mabuti. Ito naman ay nilabas ng bilyonaryo, ha? So ito ay legit. Assume kasi mainstream media to. Tingnan nyo pong mabuti, i-zoom nyo. Ay, kikita nyo? Ay, hindi. Nakikita nyo yung bandang kaliwa? Tapos parang may ballpen mahaba doon, no? May ballpen mahaba. Tapos doon sa bandang baba, doon sa baba ng packet, tingnan nyo yung bukol. Yan. 'Di ba? Kasi pag tiningnan mo naman sa likod, flat eh. 'Di ba? Hindi natin alam, yan ba ay taba? Ulitin natin, yan ba ay taba? Or mali lang yung pagkakatakin ng shirt niya? Yung inshirt niya? O talagang nakakatiter ito? Baka inoperahan, hindi natin alam. Baka naka-plaster, no? Ganun pa man, tayo yung nagtatanong kay Bongbong Marcos, sana ipapaliwanag mo. Hindi naman kita pinagbibintangan na cocaine yung nakalagay sa sa tiyan mong yan. Hindi ko naman sinasabing ganon. Di ba? Kahit na sinasabi ng kapatid mo na ikaw ay nagko-cocaine kasama ng iyong asawa at anak, hindi ko naman sinasabing cocaine yung nasa tiyan mong yan. No? Pinapakita ko lang kasi tinatanong sa akin, tulungan nyo kung magpaliwanag. Kasi tinatanong message ng message to si ano itong itong subscriber natin
Oh. Oh, 'di ba? Oh, kayo na lang bahala diyan. Mukhang hindi naman siya nagkamali lang ng tuck-in. Hindi naman po parang taba. Oh, kasi yung kabila hindi naman ganyan. Ah, ah. Ako lang naman, ang issue ko lang naman dito, pagka may mga ganito, alam niyo kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga usap-usapin? Dahil ayaw niyo magpa-drug test. Drug test na naman, Kutsuli. Hindi kasi walang tiwala ang taong bayan sa kanya. Alam mo, sinabi ni PRRD bangag 'to. Kung nagpa-drug test na siya, tapos na. Even nung eleksyon sinabi ko na sa kanya 'yan. Bakit ka sa St. Luke's nagpa-drug test? Bigla ka na lang naglabas ng result? Dapat sa PIDEA. Tapos sinabi ni PRRD, bangag ka, ayaw mo magpa-drug test. Sinabihan ka ni Attorney Vic, bangag ka rin. Ay magpa-drug test ka, ayaw mo din. Hindi naman sinabi ni Attorney Vic bangag siya. Tapos ngayon, tuloy kakatakbo mo, nagsalita na yung kapatid mo. Hindi lang ikaw ang bangag, pati asawa mo, pati anak mo, bangag. Pag may mga ganito kasi, kailangan sinasalubong mo. Hindi dapat si Claire ang nagsasalita in your behalf. Kasi sabi ko, connected sa drug test yan Pag may ganyan, sagutin mo, hindi totoo. Tutuloy. Ang tinatanong mga vloggers, ay mapapag-usapan tuloy. Hindi ko rin naman alam kung ano yan. Malay ko ba dyan? Hindi naman tayo nagkikita. Pero kasi pag titingnan mo in, plain view, mukhang ang bukol. Mukhang plaster. 'Di ba? Mukhang naoperahan tapos pinaster, kailangang plaster. Hindi natin alam. So kaya nga dapat mag-explain siya. Pero alam mo sa totoo walang dudang ganito. Pag naglabas ka ng medical bulletin, yun ang hinihingi Yung official na ilalabas ng St. Luke's. Yung ipakita mo sa taong bayan, ito medical bulletin ko, maayos ako, hindi ako na-opera, ito. Signed by St. Luke's. Total, naglabas ka na rin ng drug test ng St. Luke's Hindi ilabas mo na rin yan. Tatanggapin ng tao naman yan Ang problema ka, hindi tinanggap yung drug test mo sa St. Luke's, biglaan. Hindi ka nagpakita na ikaw ay natis. No. Yan, dapat ipaliwanag mo. Hindi mo na nga kailangan magpaliwanag kung may medical bulletin Pero dyan, ayaw mo magsalita. Ayaw mo maglabas ng medical bulletin. Tinatanong ng tao. Ngayon, kailangan mong i-explain sa taong bayan, ano yan? Hindi ko alam, baka may dala kang pera dyan. Malay natin. Kung baka may dala ka sigarilyo, hindi ko alam kung baka may dala kang Johnny Walker dyan. Kung ano man yan. O hindi ko alam, baka malaki lang yung junior mo. Tumambok, may nakitang pogi. Ay, may nakitang hindi. It's open diba? It's open for opinions, no? But one thing for sure, matambok nga. Matambok ka, Bongbong Marcos, in fairness, matambok yan. Matambok yan nandiyan sa harap mo. Pakisagot lang po, ano po iyan? Next topic po tayo. Ito pag-usapan natin itong si Vice President Sara. Pinag-iinitan siya, parang pati kayo na mag-observe kung tama ang ating nakikita na pati ata media kinakalkal na tingnan natin. Betrayal of public trust. Kasama yan sa grounds ng bawat isa sa 2 impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Maituturing daw na pagtataksil sa bayan ang paglustay ng bise sa 612.5 million pesos. Naging 612. O bakit? 612 million pesos. We're talking about confidential funds. Si Bongbong billions. Billions, not billion. Billions po ang confidential funds. Hinahatiran pa ng maleta ni hindi nyo mapaimbestigahan.
na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Diyan lumutang ang mga kontrobersyal na mga pangalan sa resibo ng confi funds ni VP Sara. Galing, no? Galing nung nung impeachment ni... Ako, ito lang nakikita ko dyan eh. Yung impeachment ni Bongbong Marcos, ha? Di ba parang dumaan lang? Ni walang detalye tungkol sa... Pinag-usapan yung droga, pinag-usapan yung kanyang yung nangyari ditong pagpirma niya sa budget, hinayaan niya lang. Ang daming issue. Pinag-usapan ba sa media? Pinag-usapan ba sa Congress? Kay Sara, may detalyado, no? Tingnan ninyo, kayo na magtingin, baka mali ako eh. Okay? Pero as I observe it, in my opinion, iba yung balita nung binubusisi yung impeachment ni Bongbong Marcos. Parang wala lang, di ba? Parang dumaan. Etong kay yung pangalawang impeachment ni Sara, wala pa. Pero detalyado na. Merong serye ng iba't ibang dodong gaya ni na Dodong Dami pa, yan Ay sabihin, hindi kasi coach dati na yan eh. Binabalik pa. Yun na nga, exactly. Ganyan ang ginagawa eh. Yung dati ng kaso kakalkalin. Ugali ng gobyerno to. Ay hindi ko alam kung kasabwat ang media dyan. Kayo nang magtanong. Ay kayo nang sumagot. Sa tingin ninyo kasabwat ba media? Hindi ko alam kung kasabwat ang media. Pero yung dating kaso, yung dating ang kaso ni Pastor Dismiss na kinalkal pa nila. Kinalkalan din ang kaso si Tebes. Na-dismiss din. Ang hiling mangalkal na itong mga to. So, nalalabas naman sa media, kakalkalin lahat yan. Wala pa yung impeachment. Sige, kalkalin natin. Sana itong mga congressman natin, or I don't know kung sino man dapat nagkalkal noon, congressman natin o yung mga media man yun. Sige, kinalkal nyo rin yung kay Bongbong Marcos. Diba? Total, pinag-usapan nyo na sa impeachment. Dodong Alcala, Dodong Bina, Dodong Bunal at iba pa. At kung ano-ano pa, Xiaomi 8, Patiting, J. Camote, Miggy Mango, at ang pinakasikat sa kanilang lahat, si Mary Grace Piatos. Liit ng kampo ni VP Sara, handa silang ipaliwanag ang mga pangalang yan sa tamang forum, oras na umusad na ang impeachment laban sa kanya. Handang ipaliwanag. Hindi yung sinasabi kasi nila, ipipresenta na daw yung Mary Grace Piatos. Fake news kayo! Kung sino man nagsabi niyan, hindi ko alam. Sinabi ba ng News 5 yan? O kung sino man nagsabi niyan, na ipipresenta na si Mary Grace. Alam nyo kasi bakit? Bawal yun. Kaya nga confidential eh. Ano ba Tagalog ng confidential? Pag chismisan? Pag sinabi bang confidential, dapat tinatalakay. Para kayo yung kaibigan ko eh. Ano yung kaibigan mo? Yung sasabihin ko, alam mo may secret ako, huwag mo sasabihin. Alam na ng buong grupo. Pagka may sinabi kang ganyan, huwag mo sasabihin ha. Meron kayong tropang ganon? Kung gusto mo mag-announce ng isang bagay, sabihin mo sa tropa mo ganon. Tinan nyo. Lahat po ng grupo may ganyan. Lahat po ng tropahan may ganyan. Even lahat ng pamilya may ganyan. Yung taga-announcement, tawag ko dyan Mr. Announcement eh. Meron kayo dyan sabihin mo, meron ako secret. Huwag mo sasabihin Pero sa loob-loob mo, gusto mong ipasabi. Kasi pag sa kanya mo sinabi, talagang sabog. Ganito to. Ang gagago, confidential funds nga eh. Alam mo bang pwede pang ikulong si Sara doon pag sinabi niya? Kasi dapat pinoproteksyonan mo yung mga katulad nito. Hindi katulad niyan. Yung mga NPA. Siyempre tuturo niyan yung mga rebelde, yung mga komunista, yung mga NPA. Yung mga nangyingidnap ng tao sa bundok. May mga kilala kayong congressman ganyan. Pakilagay niyo dyan sa harap. Sa comment section. May kakilala kayong congressman na ganyan, yung nagdadala sa bundok. Lagay niyo sa comment section. Kaya nga doon ginagamit yung confidential funds. Kaya nga yung mga nagkikidnap, dinadala sa bundok, galit na galit kay Sara. Di ba? Tapos gusto malaman yung sino yon? Patayin mo na yun. Papatayin yan.
You know why? Parang si Saldi ko yun. Isa yun doon sa magnanakaw din ng ghost projects. Yung mga intel na yan yung nagbubuking kung sino yung mga NPA, yung mga rebelde. It's one of them. Tapos ibubuko mo kung sino yun. E di parang pinatay ni Sara yun. Kukulong pa si Sara niyan. Sagot naman dyan ng Makabayan Block. Naku, narinig na natin yan. We're ready to explain. We're ready to explain. Pero hindi, tatakbo na naman sa Supreme Court. Tanga! Ine-explain naman eh. Tanga ka rin talaga. Demanda mo ko, sige. Anong klase kang mambabatas? Hindi ba lagi niyang ine-explain? Ayaw niyong tanggapin yung explanation. Bibigyan kita halimbawa. Pag tinanong mo ko, Coach Soli, bakit galit ka ba doon sa mga nangungumbinsi ng estudyante at dinadala sa bundok para labanan ang gobyerno? Ay sasabihin ko, gago ka ba? Bakit dadalin mo yung mga anak namin sa bundok? Anong matututunan doon? Mamaya gahasain nyo pa. Example lang, hindi ko sinasabing siya mismo ha. Pero siyempre, kung NPA ka, hindi mo tatanggapin yung explanation ko. Hindi ko sinasabing NPA to. I'm just giving you an explanation na meron explanation. I'm just giving you an example pala. Merong explanation na hindi nyo gustong tanggapin. Ayaw nyo tanggapin eh. Ilang beses na rin in-explain bakit hindi pwede ang rebelde. Bakit wag awayin ng China. Nagagalit kayo. Di ba? No. Huwag ka nga magbida-bida. Supreme Court. Don't wait for the impeachment proceedings. Ipaliwanag mo na ngayon. Okay. Tanga ka. Tanga talaga to. Hindi po mura yung tanga. Ibig sabihin ko, i-stupid o kaya naman ay nagtatanga-tangahan. Alam mo, galit ako sa nagtatanga-tangahan. Ha? So, kung nagtatanga-tangahan, katawagin na lang kitang tanga. Papaliwanag daw. Pero ang ginagawa daw ni Sara, tatakbo sa Supreme Court. Aba, siyempre. Kasama sa batas yun eh. Kasi ayaw nyo tanggapin. Huwag na daw antayin ng impeachment, paliwanag na. Anong nangyari doon sa impeachment nyo kay Bongbong Marcos? Ano yung nagpataas lang kayo ng presyo? Oh. Yung sinampan yung impeachment kay Marcos, wala daw substance. Diba? Galit na galit kayo kay Sara, kay Bongbong Marcos. Gumawa kayo ng drama. Walang kwenta yung ipinasa nyo. Napaka-ipokritong itong mga ito. Oh. Dahil sa pahayag ng kampo ni VP Sara, umugong ang usap-usapan na posibleng iharap na nila ang totoong Mary Grace Piatos. Paglilinaw naman ng legal counsel ng bise na si Attorney Michael Poa, wala raw siyang sinabi o kinumpirma na ilalabas nila ang isang Mary Grace Piatos. So fake news. Kung sino man nagpalabas niyan, fake news. Hindi ilalabas ang si Mary Grace Piatos. Malay mo, ako yon. Kumpiyansa ang Ay! Ikaw ba? Ikaw ba? Magdidemanda ka pa. Kapal ng mukha mo. Di ba ikaw yung convicted ng korte na child abuser? Hindi ako nagsabi nun. Korte. At hindi kita pinagbibintangan. Hindi. Kasi ako galit ako dun sa akusahan mo yung tao pero wala pa namang ano. Lagi ko sinasabi, an accused is considered innocent until proven guilty. Ikaw guilty na. Bakit? Sabi ng korte yun. Tanga. Ikaw pa magdidemanda ng ganyan. Nanguha ka ng bata, nang abuso ka ng bata. Ang kapal ng mukha mo, te. Di ba? Sige, itanggi mo. Itanggi mo! Na sinabi ng korte, child abuser ka. Didemanda mo rin ako. Ang gago. Lalakas na ano na ito mga ito. Akala mo kalilinis na itong mga... Ba't ba ang hihilig nyo sa bundok? Hindi, itong child abuser ha.
Sinabi naman ng korte yun eh. Hindi, fake news ba ako? Just research nyo. Kung hindi convicted yan. Mga naghain ng reklamo na sufficient in form and substance ang impeachment complaint laban sa bise. Kakuha ng sapat na bilang ng suporta ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. In other words, makikita natin na yung Nasang bundok ka ngayon? Hindi, para nasa bundok tayo may paligid. Malay mo, nasa Tagaytay o nasa Baguio. Kayo naman eh. mayorya ay susuporta sa impeachment complaint. Samantala, nakakuha naman ng kumpirmasyon ang News 5 na may ikatlong grupo na maghahain ng impeachment laban kay VP Sara sa Lunes, February 9. Hanggang ngayon naman, hindi pa raw natatanggap ng opisina ni House Speaker Bogie D ang dalawang impeachment complaint na nauna nang inihain. Nagbabalita mula sa Good luck sa inyo. Good luck sa inyo. Ha? Alam nyo ba, hindi nyo napapansin. Dito muna tayo sa ano. Hindi nyo ba napapansin? Medyo tahimik ang minority ngayon. Alam mo yung may ilalim? Tahimik. Di ba? Tapos, itong kabila, itong majority black, itong majority black, tawagin na lang nating tambaluslos black. Ang ingay. Meron pa raw silang palitan, di umano. Patungkol dito kay Lebiste. Sige lang, drama lang kayo. Drama lang kayo. One thing I know, tahimik ang minority. And one thing I know, isa na lang, may numero na. Di umano. Yan po ang sabi sa atin. So, antay-antay lang. Sana matanggal na yung attack dog ni Tambaluslos dyan sa Senado. Matanggalan ng posisyon. Maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan na i-like nyo po itong video na ito. Sana masubaybayan ninyo ang vlog ko. So, subscribe po kayo para i-inform kayo ni YouTube sa mga vlog ko. Sana ay makapanood kayo parati. Thank you po.